Nagmula sa maliit na bayan ng Illinois, isang American political activist, entrepreneur at social media personality ang nakilala bilang isa sa pinakamalaking boses ng konserbatibong kabataan sa Amerika. Ngunit sa likod ng kanyang karisma at husay sa pananalita, naging simbolo rin ito ng pagkakahati at galit sa lipunan. Well kaibigan, ito ang epic na kwento ni Charlie Kirk, ang batang activist na naging hari ng conservative movement at ang trahedya na tumapos sa kanyang laban magpakailanman. Ipinanganak si Charles James Kirk o Charlie Kirk kung tawagin noong October 14, 1993 sa Arlington Heights, Illinois. Bata pa lang, aktibo na si Charlie sa mga isyong panlipunan at may pagkahilig sa debate at public speaking, kung saan ramdam mo ang kanyang husay at presensya sa entablado. Pero sa kabila ng pagiging masipag at matalino, hindi nakapagtapos si Charlie ng kolehiyo. Sa halip, ginawa niya itong sandata upang ipakita na hindi mo kailangan ng diploma para magkaroon ng boses sa lipunan, at mas pinili na ipagpatuloy ang kanyang adhikain. Ang labanan ang tinatawag niyang leftist indoctrination. Noong 2012, sa edad na 18, itinatag nila ni Bill Montgomery ang Turning Point USA o TP-USA na isang non-profit organization na may layong ipalaganap ang konserbatibong political ideology sa mga kabataan. Mula sa maliit na grupo, lumaki ito sa isang kilusan na may libu-libong miyembro at milyon-milyong followers online, kung saan si Charlie ang naging mukha ng organisasyon. Charismatic, direct, fearless at matapang magsalita laban sa mga liberal elites. Habang patuloy na lumakas ang impluensya ng Turning Point USA, mabilis din siyang napansin ng mga malalaking pangalan sa politika, at noong 2016, si Charlie Kirk ay naging pangunahing boses sa kampanya ni Donald Trump at naging isa sa pinaka-vocal defenders ng presidente sa mga sumunod na taon. Sa pamagitan ng kanyang podcast, rallies at media appearances, ginawa niyang misyon ang pagsulong ng pampulitikang konserbatibong pananaw, kung saan ginawa rin niyang plataporma ang relihiyon upang itaguyod ang tinatawag niyang Christian nationalism, na para kay Charlie, isa itong simpleng laban ng ideolohiya, laban ng pananampalataya at laban para sa kinabukasan. Pero habang patuloy na tumaas ang kanyang kasikatan, kasabay ding dumating ang mga pambabatikos at kritisismo. Inaakusahan siya na nagpapalaganap ng mga maling impormasyon at conspiracy theories at tinatawag na populist, manipulator at minsan pa nga'y extremist. Dahil dito, nagsimulang mahati ang opinyon ng publiko na ayon sa kanyang mga taga-suporta, si Charlie Kirk ang matapang na boses ng isang henerasyon na lumalaban sa sistema ng mga makakaliwang propaganda. Habang sa isang banda naman, si Charlie Kirk ay naging simbolo ng delikadong retorika na umabot na sa punto ng karahasan, na para naman sa kanyang mga kritiko, ginamit niya ang galit at takot ng masa para sa pansariling kapakanan. Ngunit sa kasamaang palad, noong September 10, 2025, sa harap ng humigit kumulang 3,000 katao, habang nagsasalita ang 31 taong gulang na si Charlie Kirk sa isang public debate event sa Utah Valley University campus, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw at isang bala ang tumama sa liig ni Charlie na tumapos sa kanyang buhay magpakailanman. Well kaibigan, ang kanyang kwento ay isang paalala na sa mundo ng politika, ang bawat salita ay may kapangyarihang bumuo o sumira ng isang bansa, na nag-iwan ng isang katanungan na kung papaano mapapanatili ang malayang ideolohiya nang hindi nauuwi sa karahasan. Ito ang The Epic Unlimited, kung saan ang bawat kwento ay may mas malalim na katotohanan. Kaya
Peace out!